sa DWIC. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-unsa, pero pwede ka rin mas-run. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Today is the 8th of September. It's a Friday. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIC app sa iOS at Android. Ayun. Sa iOS at Android para hindi ko makita eh. Nagsalamin pa ako. Okay. Mapapakinggan nyo kami on the app through internet audio. Live din po kami sa DWIC Facebook page at YouTube channel. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Mapapanood din po kami meron pala kaming text line para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming Digital Free TV, Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices and TV receivers. Huwag lang pong kakalimutan, i-rescan ang inyong TV para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Good morning. Sino may happy birthday? End of the week. Bukas, birthday ng anak ko. Uy! Sa September 9, happy birthday, Rafael. Rafael. Nako. Nakikinig. Naamoy ko na yung pansit. Nasa US eh. Sa US ay malayo. Sa Arizona. Walang pansit. Ito, belated happy birthday, Miss Monchet Gomez Laranyo, anchor tuwing Sabado ng Mag-usap Tayo program. Advanced happy birthday, Ma'am Monchet. Ang may bahay ni Chris. Ayun. Laranyo. Pansit. Monchet. Pansit. Hindi pala. Gomez. Monchet Gomez Laranyo. Yun. Anchor natin yan tuwing Sabado. Usap tayo. Yeah. Mag-usap tayo. Happy birthday. Oo. Sino pa ba may birthday? Gisip pa kayo. Baka makapansit tayo. Wala. Anong pansit eh. Okay. Ano po, siyempre bigas. Ayun. Number 1 sa isip ng mamamayan. Nagkaroon na survey eh. At highly disappointed ang Pilipino po sa handling. Paano ba sa Tagalog yan? Ng ating gobyerno dito sa inflation. Yan po ang sinasabi ng survey. Okay? Masama raw, hindi sila satisfied, hindi sila kontento, kumbaga hindi sila believe the way our government handles the inflation problem. Ulitin natin, worldwide po yung inflation problem. Sabi ko nga sa inyo sa Venezuela, 400%, almost. Parang 398, parang gano'n. Okay. Sa Argentina, triple digit inflation. Tayo po sa 5.3, around that. Nandun tayo sa mga medyo maayos-ayos. Although, siyempre, marami rin bayan ang mahalaga rito yung downtrend. Alam naman natin magwawala ang inflation rate because of the pandemic, after the pandemic. Nagre-recover lahat ng bansa. We are still in the pandemic. Hindi pa po tayo nakakatakas dyan. Ibig sabihin yung effect ng pandemic nandito pa sa atin. Merong mga bayan, they handled it well. Okay. Simply because they were lucky, they have the resources. Yung food nila, hindi problema. Sa atin, problema yan. Morning, Boss Jonah. Morning. Good morning. Mag-happy birthday muna ako Sa pansit. Sa pansit. Sa aking daughter. Uy, happy birthday. Oy, Erika. Ito, totoong maaamoy ko to. Totoong maaamoy
Naamoy ko to. Pansit to. Eh si Rafi nasa Amerika eh. Paano natin maamoy yun? Kasunod pala sila ng birthday. Ghirardelli, wala na. Sa San Francisco. Wala na Parang ng Ghirardelli eh. Tinake over. At saka si Asek Ana Marie Panag. Oo pala. Happy birthday, Asek Marie. Erika, happy birthday. Asek Ana Marie, happy birthday. Happy birthday. Pansit na kagad. Oo. Pero, sabi ni... Mabuti hindi mo nagre-react si Raul tungkol dun sa sinabi ni Presidente. Sa bagay, Ano ba yung sinabi ng ano Presidente? naman si Raul eh? Realistic. Ano sabi ni Presidente? 5-year rice deal with Ng Vietnam. Hindi, offer ng Vietnam. Oo, sabi ni... Kung kakagatin natin yon. Lock-in tayo. Pero alam mo, gusto ng Vietnam lock-in. Lakin. Maski tayo naman Pero good price. for a specific... For a G to G to? amount lang. In the next 5 years, hindi naman natin ma-achieve Talaga yung naman eh. self-sufficiency eh. At saka... So we better secure our supplies. Yes, agree. Pero dapat, wag tayong malilito doon sa ating mission Yeah. Main. na to increase production. Huwag makampante. Nag-increase na nung last Yeah. quarter eh. Kasi Nag-increase ano na. naman eh, I think mga 5% of our total requirements. 5 to 10 maximum Ang alin? ang imported. Hindi, Jonat. Nag-ano na eh, 16.5 Hindi. million tons ang estimated Production na natin? consumption. Oo. Ang ating production nasa 12 plus lang. Hindi, ibig sabihin ko, hindi, kung ayusin natin ang ating production. Immediately, Oo. kayang-kaya na Kayang-kaya. 5 to 10 million lang ang ating importation. Mag-import pa rin tayo. Mag-import pa rin tayo. Pero pag maaayos natin na yung totoong programa, Baka na mag-export na makapag-switch tayo Baka sa hybrid, Yes, baka mag-export na tayo. pwede. So may mga ifs. Maraming ifs. Kailangan nga tutukan yung production program na pinaglalab. At yun, hindi ho maa-achieve yan kung panay tariff, rice tarification. Ang ng magiging ating- response Ayaw natin. natin galawin yung rice tarification. Okay. Kasi meantime, habang hinihintay natin maging successful yung rice production program, magwawala market, magkakaroon ng mga kamukha yung nangyayari ngayon. Up and down. Up and down. How do you control this? Yun po ang problema natin ngayon. We control it by press releases, Okay. by raiding warehouses, by claiming impossible things like we influence the price of... nakita niyo ba yun? World Rice. market, the world The market. world Kasi daw, Kasi daw. nung tumigil tayo, ni-withdraw natin yung ating mga Hindi orders. ganito, yung kwento. Ganito daw. Ano yan si... Dahil sa executive order ni President Marcos, Naapektuhan yung... bumaba ang presyo ng bigas sa world market. Sabi ng Office of the Speaker of the House, Martin Romualdez. Nung nabalitaan daw kasi ng world market Na nag-price control na tayo. nag-price control, Biglang nag-ano siya. bumaba yung presyo kasi nag-withdraw daw ng order Yung mga- ang mga importer. Ganda senaryo. Napaka-influential. And they're quoting an outfit market insider. Okay. One, Okay, tinignan ko po yung market Market insider. Insider. Wala silang report na ganon. And the graph that they showed is a year-on-year graph, not Okay. a monthly one. Okay. Yung pong presyo ng bigas ngayon, ang ano diyan ang banatan diyan yung CWT. Counterweight po 'yon. Ibig sabihin nun 100. That's roughly equivalent if To, I'm not yeah. 20 Basic. equals times 20 equals 1 ton. 20 CWT units equals 1 ton. Ang presyuhan dun sa sinabi ng Market insider. Market Insider, 16. So lalabas siya ng mga 320. Bumaba daw yan from July of last year. 300 ano. Ayan. So, bumaba no September dahil kay Marcos. That's Because of EO39. Because Yeah. and as ito po ang world demand for rice. It's 524
million metric tons. Okay. Ano ang demand ng Pilipinas? 16 million. And we influence the world market? Bakit? Malapit na yun sa 500 million. Ano nga? Malapit lang. Sa bagay. Yeah, you have to believe Joey Salceda, the foremost economist. Pumayag pa si Joey na. Kaya ako believe ako doon. It has to be true. Because It has to be true. How can Joey 16 million Okay. influence a 534 million market Ano yung worldwide? percentage? It has to be true. It has to be true. It has to be true because Joey is not a so-called economist. He is an economist. Hindi siya so. Hindi siya Hindi so-called. siya so-called. Ang problema ni Joey, I think he was saying such things in the context of another discussion. Aray ko. Hindi pala related doon sa... Hindi related doon sa sinabi. Sino ba nagpipit? Sino ba? Ito hindi na police reporter ang nagpipit kay speaker. Hindi na. Ibang reporter na ito. Hindi alam ng police Ah? reporter. Sino bang reporter? Sino bang nakapaligid doon ng mga reporters? Oo, ewan ko. Dati, police reporter ano daw. Bumagsak ang market dahil sa executive order. Sino bang pumapaligid dyan? So kung ako yung mga ibang Worldwide rice prices plummet. Sino po ang mga Because biggest of the importer ng 039? rice? China. China ang biggest importer ng rice. African countries po, nag-i-import lahat yan ng rice. Dapat pala, lagi nilang binubuyo si BBM. Mag-impose ka nga na mag-impose na price control para bumaba yung... On a monthly basis. Yan, mag-impose ka. 12 months, baka magdating. Alam mo, ito, kawawa na. Wait a minute, speaker, doon sa press release naman, nilabi naman ni speaker, siguro, Siguro. nang nga. kinancel na nila. Eh, ba't siya Yung nag-press kanila, release? Ang mga Nag-speculate pala Biglang siya. dumami tuloy ang stock sa... Alam mo, Siguro. Siguro Alam mo, lang. Hindi Siguro. naman tiyak. kung marami kang nakakasama dyan ng mga reporters, yung reporters na, dati, reporter nga yung kasama niya nag-i-inspect nagtuturo sa mga warehouse di reporters yun. Ito naman, meron bumulong na naman dyan. O kaya nagsalita, boss, meron akong market insider. Ayan. Please be advised, Nakita niyo ba yung pinadala ko sa inyo yung graph ng rice price? Meron ako pinadala ho sa mga karambolista Nag-research tayo ng konti. Alam niyo, mahilig tayo sa research. Ang graph po ng presyo, magmula nung inisip natin yan, tarification, 2018. Di ba 2018 tayo? Merong tendency na tumaas ang bigas. Nung nasa 12 po yan, nasa 12, ibig sabihin niya, kapag 12, nasa $240 per ton. Ang presyo noon. Umakyat po yan sa 400 plus. Noong 2020 during the pandemic. Okay? Magmula noong 2018 na ginawa natin yan, rice tarification, meron na pong tendency yan talaga, yung bigas, na tumaas ang presyo sa world market. Yes. Okay? Akyat baba, but the general trend was to go up. Magmula ho nung pandemic, walang humpay na pagtaas yan. Umaabot ng 360 per metric tons. It has never gone down. Okay. Akyat baba. Plummets. Kaya nga, Well, may mga blip may akyat baba, depende sa season and everything. But the general trend of rice prices worldwide po, pataas. and that Dati nga yan, 200 per metric ton Nasa 360, and that is the 380 na That ngayon. is the reason why nagpanic nung nagkaroon ng price control. Nagpanic sila. Nagpanic. Ang market. Bakit? Yung Ang pinagtataka ako, nag-rice tarification tayo, meaning we're encouraging importation. Well, at that time when paakyat
Ang prices ng rice. Ba't hindi correct. tayo nag-concentrate sa ating local production? At that time, Because there was a promise that it would spur local production. Ayan. Make them more competitive. By the way, of 16 million of Na smoke 500 screen, million. na smoke screen. 16 million of 500 million is about 3.2%. Lang. Pero effective kasi we can affect world. World prices. oh, hindi. Ano nga yan eh? 3.2%. That's the David of Ito naman percentages. si attorney. Como para ka estudyante ngayon, yung itsura mo. Nagaganyan ka? Ganyan-ganyan. Oo. Naka-jeans po. Ay, Tapos naka Chuck Taylor na Na itim. may studs. Na may studded na parang polka dots. Oo. Tapos naka-t-shirt na na stripes. stripes. striped. Parang college, college girl. Pagpasok di siya sa ba? kwarto, narinig mo yung strains ng Footloose. Yeah! Grabe sa imagination. So yun yung peg Porque footloose. ba't ganyan ang suot mo? Inaano mo si Joey? salumong Joey Salceda? Joey, na 3% lang tayo sa world mark. Kung talaga. Ang imports natin. Aray ko. Hindi, ano yan? That's what It's you call math. shock and awe. It's math nga naman. Shock and awe operation yan. Shock and awe. Ba't ka nandito? Gusto So, mo naman magpapasit? we are, Ganun ba yan? we are Is that what shocked you are trying to tell awed me? by the bad math. Narinig niya eh. No, I think whoever this person is na nag-abiso na ilabas ni speaker ito. Again, ill-advised. Sabi ko sa'yo, maraming mga reporters na kasama dyan eh. Oo. Yung isa, police reporter, ang porte noon, pupunta sa Mang-raid. house. Mang-raid, Yung isa naman, tiga-bulong. Boss, nakakikuha ko ng market insider to. tayo. Yan. Na market insider talaga dahil dalawang dyaryo lang yata gumamit eh. The market insider. If you take a look at the market, mayroon naman talaga market insider. Okay. Meron. Meron. Merong, But you have that's a to analyze website, it yeah. properly. That's a website. Yung nag-usap daw po ang presidente at saka yung Vietnamese Prime Minister, Yes. Pham Minh Chinh, Yes. at yung Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng Jakarta Summit, yung ASEAN Summit. At ang proposal po ng Vietnam, lock-in na tayo ng 5 years. Yes. Oh. Well, kung ano po, gano po, Kung anong terms and Ganon terms, of reference. yun ang kailangan natin Yun ang malaman. pag-usapan. And my modest suggestion is pero malaki-laki ang importation natin from Vietnam. This year, first 5 months, 1.5 million metric Vietnam yun, tons. Vietnam. Okay. Ang tinatayang imports natin ngayon naabot sa 4 million eh. Oo, Okay. 3.6 to 4. Oo. Hindi natin alam kung anong percentage no ng smuggled eh. Nga. Nung 4 million. Malaki-laki po ang percentage na smuggled kasi ang argument ni Raul Montemayor ng FFF, bakit napakababa ng tariff? Napakalaki ng ating importation. Nasa 4 million metric tons. Pa rin. Oo. Ang suggestion ko lang, kung maaari naman, ito naman is a modest suggestion. Okay. Yung makikipag-negotiate sa rice supply, 5 years na... Government to government Oo to nga. Huwag lang isasama yung mga nag-negotiate na mga RCEP. Kasi baka kung saan mapunta eh. Yun lang. Suggestion lang. Isa suggestion. Ayan. Wag na lang isama. Huwag na. Okay. Yung mga nag-negotiate. Iwan nyo na sa bahay yan. Oo, iwan nyo sa bahay. Ano. Pero nagpirmahan ng Korean Free Trade. Philippines, Korea Free Trade. Nagpirmahan na po sa Jakarta. Oo. Doon nga ako kinakabahan. Ano? Baka pati yung mga... We import a lot of things from Korea. Baka pati yung mga ginagamit natin na bugo, yung ginagawang local na yung mga coconut trees. I-import na natin yun? Hindi, talo na yun. Hulo. Ang gagaling ng beauty products ng Korea. Sila na world leader. Oo, paano tayo? In research at saka in design Design. ng beauty products. Totoo. Sila. Leader na So, sila ngayon. sila world leader. Bakit naman yun nang i-import natin? Marami bang pangit dito? Kailangan magpaganda. Glass Ang skin. gaganda nga ng Pilipino Yun ang eh. ginagamit Yun sa ang mga ginagamit. Korean telenovela. Yes. Correct. Pag nakita mo yun, Pag nakita mo ang yun, tawag ganda. nila glass skin. Oo, nakita mo yun? Ang kinis. Antindi, Oh, at antindi. Yung mga lalaki, mas magaganda pa sa babae. Oo. Totoo yan. Ay, ayoko naman. That's the new look. It's the It's the new it's the look. K-pop.
Well, Boy ang mas band. kailangan natin doon sa Korea, machinery. Ay, hindi mangyayari. For industries. Wala. Okay lang sa akin na free trade basta machinery ang darating. Capital goods. Hindi mangyayari. Basta we start making Truck. things. Pare, Mga truck, mga barko. ang dadalhin dito ng mga yan, Finished importers. products. Finished products. Hindi sila kikita Like, doon. Anong factory? to build, Tell me, anong factory ang i-ano nila dito? Factory, wherein you will be needing Yung food equipment. production natin, kailangan po yan ng processing. yung, Okay. Ano ba tawag dito? Yung assembly line Food processing, agriculture processing. Kailangan po na equipment yan. Okay sa akin, okay yung capital goods kung free trade. Kung capital goods. Kung capital goods ang darating. Huwag Yung naman mga- puro make-up. O make-up o kaya electric fan. Yun ang light machine. Light machinery. Light machinery yun eh. Yun yung mga nasa... Sa ngayon po, Di ba nagalit? sa mas ngayon, mura ang Korean products kaysa sa Japanese products. Yes. Oo. At Totoo. naglalabang ngayon. Pero walang tatalo sa Chinese products. Yes, yes. Sa mura. Dating sa ganyan. Kaya ang tindi ng USPR against China products. Yes. Yari, Kailangan sabihin na hindi siya effective, may lead, nakakabobo, Maraming ganon. nakakasira, fake food, yung Gawa ng ganyan. slave labor. Yeah. Yeah. Yan ang mga tirado dyan. Sweatshops. Yung capital goods, napaka-importante nun. Ngayon, Oo. ang sana malaman natin kay Chalex, ilan ba talaga ang mga food manufacturers natin in the scale na kailangan mo ng talagang matitinding mga capital equipment? Pare naman, Wala yata gusto siya mo naman malaman niya pa yun. Hindi. Ang problema... Nagpe-press release na nga yung tao. Gusto mo pa, merong ganun. Ang problema nga kasi, Ah. paragi siyang nagsasabi MSMEs. Okay yun. Ngayon, ilan yan ang nagpo-process na talagang kailangan na nila para maging maayos yung kanilang processing at mas mabilis, mas maayos na capital equipment. At ilan ang capital equipment imports natin from whatever source. Aha. Wala yata silang ganun data eh. Wala. At ilan yung binibigyan mo na incentive? Nagkapirmahan daw sa Indonesia ng ng free trade. ng free trade, and aside from that, promise to invest in the Philippines. Malaking bagay doon, MPIC. Kasi Indonesian money. Hindi, tsaka Money Pangilinan Group. 22 million Indonesia na naman. investments. 22 million lang. In agriculture and digital technology. Alam mo, Yan, mga ganyan. Baka nga Money Pangilinan It's a Group big yan. picture, ano? Kasi Indonesian money yan eh. Okay. Sa Lim Group yan eh. Ang isang mayroon akong Korean company na gustong pumunta sa Pilipinas para sa agriculture. Ang kanilang yung housing para sa poultry. Yun ang kanilang gustong dito, i-assemble, i-manufacture or assemble in the Philippines. The other thing is yung tungkol sa building technology. Meron sila daw bagong technology for that purpose. Sana dito na nila yung bamboo, manufacture. na- In addition to yung talagang yung parang Lego. Lego tayo yung mabilis. Wow. Mabilis mo set up. Kabit-kabit lang. Kabit-kabit tapos dito yung manufacture yun. Ano ba tawag doon? Prefab. Prefab. Pero ito, Yari siyang ating kaibigang si Louie Vasquez. Bakit? si Nagari. Gary pala. Si Nagari. Hindi si Nagari, they can tie up with them. Detay. Okay. That's good. Sabi po ng Department of Power, Agriculture, 95% daw po ang compliance sa price control. Wow! Ano daw? Saan kaya pwede makabili nun? Whatever it is, there's no... High at 95%. Yan po ang sabi ng agriculture. Okay? Naglulukuhan na naman. Naniniwala ba tayo dyan? Ang daming lukuhan ngayon nangyayari. And yet, based on their actual monitoring sa National Capital Region, as of Wednesday, ang presyo po ng bigas 45 to 55. Kaya nga. Diba? Dapat dyan kung... Yung 41. Sa regular meal, 40 to 52 Okay. ang range. Okay? Paano mo nasabi 95% compliance kung may ganyang klaseng price range? So, kontra po yung sinasabi niyang ng kanilang spokesperson na si Willie Angsi, kontra yun sa sinasabi ng kanilang
price monitoring ng Department of Agriculture. They just know where to look. Mag-usap naman kayo. Para naman. Alam lang nila kung saan sila titingin. Kayo Kasi naman. kayo na members, senior members kayo ng Price Control Council, DA at saka DTI, hindi kayo nag-uusap. Yung si Obero, yung ASEC ng DTI, yun nagsalita. Hanggang 1 month lang to. Hindi, sabi na spokesman ng DA, kapag nag-stabilize na, O di, kaya nga, hindi na may nag-usap. kontra na naman sila. Sila nagkukontra. Ay, may kontra. Di ba? Tapos yung price range, kayari yun. Price range, meron pa palang 41, 50. Okay? Well, at least bumaba yung range. Bumababa yung range. Dati Nagkakaroon. umabot sa 60. Pero meron pong side effect lagi yan. Yung ganyan distortion ng market forces. No? Kasi sinasabi nga natin yung magkakaroon ng parallel market. Yeah. Pag naubos yung ayuda na 15,000, etong retailer sa kukuha ng... Maghahanap na. Maghahanap yan ng talagang kita. Dadalhin yan sa parallel market. Yes. Magkakaroon yan. Parallel market. Yan po lagi ang trend sa price control. Eto, walang price control ang kamatis. 300 piso na raw po per kilo kamatis. Hindi na ako magsasawsaw ng kamatis. Dati yan po, tiyo lang, tiyo at kamatis, ayos na ako. Asdan mo lang, ano? Ay, hindi ba? Ako, kamatis asin lang. Nung bata ako. Hindi ba lalagyan ng ceiling? Price ceiling din yan. Yung mga yan. Hindi 300 per kilo. Wala na tayong SOT. Ano yung SOT? Scrambled egg. Saka tomatoes and onion. Yung omelette? wala na yan. Tomatoes. Onion ka na lang. Mahal din ako. Hindi, mahal din. Scrambled Ang ka na lang. bilis nga Hindi, magmahal. imaginein mo na lang Na meron. na meron onion and tomato, yung iyong scrambled. May nakita nga ako sa Shopee, nagbebenta ng onions sa Shopee Live. Talaga? Bumili ka? Hindi, pinanood ko siya. Kasi natuwa ako. Bawang, sibuyas, and kamatis. Ano yung produce niya mismo? Produce, nakasako. Tapos binibenta niya ng tingi. Mabuti Bili yun. na kayo ng Doon tayo bumili. Mas mamura-mura mura. pa. Kasi ang bilis nga isa palengke sa Divisoria. The difference between 1 week is almost double the price. Wala pang 1,000 the first week eh. Hindi, di bali. Tayo naman ang leading dive destination. Pero kung ang bigas ang problema, Bakit tumatawa? Ito to. Ikaw muna. Leading dive destination. Kinalaman nun sa Sikmura. Nagdadive ka nga eh. Ay, diver naman kasi yung ating Secretary of Tourism. Kaya certified diver. siya ba? Oo, Diver Yung bumper siya. series. Well, more on this later. hindi. Ano ba yan? Voluntary yan o baka Magbabalik bawal ka. na ngayon yung voluntary. Magbabalik ang karambola oras natin 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Meron din lumalabas na yung mga analysis, lumilitaw na, is that this interplay of forces between the President, the Speaker, and others. Senate. Ang Senate po bill to declare hoarding as economic sabotage. My eyes are rolling back. Pagkatapos may magkakaroon daw ng council instead of the Bureau of Customs This is na lalaban sa smuggling, isang council. parang Senate Employment Office naman ito. Ay, sa Gawa Senate, na yun ang naman kayo response. Sa House, Ayuda. sumama sa Bureau raid. of Customs, mang-raid. Raid. Tapos ayuda. So ito Sa daw, economic managers, price control. Lower the tariff rates. Okay. In other words, let's encourage importation by the private sector. Initially, the President says, Ang private sector ang may nag-hoarding.
Paano mo masosolve yan? Okay. Tapos, ano yung point mo? Ano yung mga... Yung interplay amidst all nito, these moves. All of these moves, yun na nga. Number one is they're going to do everything to protect the group that's actually manipulating prices. Yeah. So all government responses, except one, the president. But he has been outshouted by everybody. Ang NFA po na proposal ng presidente, there's only one way to do it. Yeah. You amend the rice tarification law. Exactly. And that's up to Congress. And both houses some of people are Congress criticizing are ignoring Karambola. him. Sinasabi, dinedepensa raw natin si BBM. Responsibility niya yan lahat overall. Yun na nga Totoo naman that it is his responsibility. Pero yung However, the right move is up to Congress, which is to amend the rice tarification law at magkaroon ulit ng NFA because that is the government participating in the market. That's the only way to... And the president has sent a clear signal already dyan sa houses of Or Congress. if you don't want that at all, because you don't want to harm the traders. Harm the traders or harm yourselves. You don't want, gaya na sinasabi ni Joe kahapon, ayaw niyong patignan na talagang namimihasa kayo sa hindi. Ano naman yun? Hindi, sabi ni Joe, hindi ako. Si Joe. Si Joe yan. Kung ayaw niyong galawin ng NFA dahil talagang ayaw niyong talagang ano yan, kasi daw magastos ang NFA. Yung mga ibang agencies na pwede mag-take over ng operation ng NFA, yun na lang. FTI, PITC para sa government to government PITC. Yung mga ganun. Acquisitions. Ayusin ang nyo na yan. FTI, yung magtitinda. Yung warehousing. Kasama na yon sa FTI. Tapos patayin nyo na talaga yung NFA. Huwag nyo nang ilagay. Pero mag-create kayo ng bago. Ayan. Kung ayaw ninyo yung NFA dahil NFA hindi, kung mag-create sila ng bago, matatalo yung kanila mga bata. Ang bata nila kasi, yung kartel Oo nga. Hindi nyo hindi na kayo nag-uusap. At yung kinakausap ninyo sa kartel, kanya-kanya kayong kausap. Ayan. Yun ang problema dyan. Kaya kanya-kanya kayong response. Ito, titirahin namin kayo. Okay. Ito, bibigyan namin kayo na additional na kita kasi bababahan namin yung tariff. Pero ang solution po, statistics. Malakas ha? Malakas na solusyon yan. Meron kasi... Yung statistics, yan ang pinakamalakas na solusyon. Nice. Para daw ma-solve yung inflation problem na caused by rice, gagawin nila, ibababa nila yung weight nung rice sa computation ng inflation. Di bababa na inflation. Tama. And we're lying to ourselves. Bakit naman? Hindi na po kumakain ng bigas, ng kanin, ang Pilipino. Sumunod sila kay Chaleco. Yes. Sabi ni Chaleco, panawagan. Patatas na raw. At saka kamote. Nanood ako kahapon sa Netflix. Ang lugar na ang mga tao maabot ng 100 years old na healthy. Sa Okinawa. Yes. Purple na kamote. Nila, hindi bigas. Siguro yan ang napanood ni Chalex. Purple na kamote. We grow that. It will take siguro several generations para mag-switch tayo. Nag-rescue buy ako niyan recently. Purple kamote. Pero kumakain ako ng kamote pang merienda. Yes, but it's not our it's not our staple. It does not substitute for rice. Layo. Ang alam ko, Umay na umay ka na. Besides, may cultural implications din dyan. There's social issues. It's the cheapest. Thousands of years na po tayo kumakain ng bigas eh. In fact, we may have been cultivating rice even before China was. Kasi oldest relic natin indicates na 5,000 years pala tayo off chart. Akala natin, the trade came from China, dinala nila yung cultivation dito. Might have been the other way around. 5,000 years old na yung rice dito. 5,000 years earlier than we thought. Ito na mga rice terraces and things like that. Kasi there's a new theory. Considering the ancient advanced civilization theory. Because sinasabi nila, itong mga structures na superstructures. How else? That this is parang fantastic science fiction theory. This ancient advanced civilization were the ones who taught people
to cultivate. Agriculture. Kasi all of a sudden, bakit nag-boom ang agriculture from hunter-gatherer? Yun nga, we're still trying to figure that out. Yeah. Pero ang kasi from archaeology tools, as a discipline frowns upon this theory. Yung mga ancient aliens. Hindi alien. patukan ako ng Hindi prospect. alien. Ancient civilization dito. Hindi. Yung ancient civilizations, we don't discount that. It's, halimbawa, who built the pyramids? Ancient Egyptians. Pero how did they do that? They used rollers and ramps para umakyat ng ganung kataas. The problem is, where do you find that much wood? Ang dami. Where did you source all that wood? Ano nyo ba So, yung sa Antarctica? Because of the permafrost, global warming, natunaw yung Yung yellow. permafrost. Okay. Nakita under the water, mga superstructure under the water. Yeah. Natabunan We niya. have- Na man-made, na That's why. Hindi, what it does is it challenges our old theories. Yes, Kaya nga we're moving the timelines of civilization back several thousand years pa. So, syempre, we're not going to do that based on a few structures. Baka nagkamali tayo ng dating. Baka na-affect yung bato and how the whatever means that we are using to date that. It's not always carbon dating. Hindi mo pwedeng i-carbon date ang bato. Oo. Kasi kailangan live ang Bioluminescent ang gagamitin mo, pero pagka underwater siya, it'll still screw up your So, your sabi data. no, but back to agriculture. Correct. Back to Sabi ng agriculture. Yusek Magno, sabi niya, Ay, sino to? Yusek. Siya yung nag-resign. ang sabi niya, Sinibak sa... a wise man said, if you maintain your integrity, you will always have a job at the UP School of Economics. Wait, did she say Sabi? that actually? Okay. Well, Ang, that's where she's supposed to be going back. ang dahilan daw po kung bakit nag-quit yung si Yusek Magno ng Department of Finance, it's over the rice price Price control. control nga. Yeah, kinontra niya. In fact, si Secretary, yung kanyang Bersamin, yung kanyang letter is that... Maganda itong si Yusek Magno, Cielo Magno. Wala kang ganang quote na pinost na, excuse me, sa Facebook. When you have integrity, you can always get a Get back job up at the in UP. Carambola. UP School of Economics. I can always go back to the things that I love to do. Wala namang bayad dito. Cooking hummus. Paano, maawa ka naman sa tao, wala namang bayad dito. At least sa UP. Pero ano siya, meron. doktor din yan. May doctorate May to. doctorate siya. May itsura siya, by the way. Talaga ba to? I don't know. Binata yung anak ko eh. I haven't researched that far. Okay. But I'm a little concerned. Ang sinasabi naman ni E.S. Bersamin, kasi may alternative theory. Well, the initial marites or balita was that it was due to this Facebook group where they were talking about the price controls and they were dissing the policy and people. Ngayon, but E.S. Bersamin naman says that she was also contrary, kumbaga, during her stint while she was there about the policy. Now, this one is what worries me because it is important for us to hear opinions that are counter. We don't live in an echo chamber. We should not when you are a public official. So, I think that voicing out particular concerns should not be a reason for asking somebody to resign. If, however, her behavior has become such that nobody can work, then that would be a basis. So we have to be careful then about how we appreciate what E.S. Bersamin is saying. Yung estado nitong si Magno, very credible. Yes, she is. She is credible. I agree. Kapag yan ang nagsasalita po, at kukontrahin yung polisiya ni BBM, magkakaroon ng traction. Yung kanyang kontra. It was not even It was not public, at anybody. It was just a discussion. Yes. Among friends. Facebook group. It's a chat group. This is Facebook and it was on private. So sila lang. So to be fair,
na hindi naman niya Nothing is intention private, to, Kahit na, pag naging na public yan, isupubliko, oo. because of her credibility, may traction yan. Malaki naman, look, if you're in government, and even sa corporate, you're a member of a team. Okay. Once na-decide yan, get behind that policy and work towards success. Even if it's against Hindi. all principles, Hindi. all economic theories and all. Hindi pwede sa gobyerno yun. Hindi pwede. You cannot. If you cannot... you cannot. If you cannot... Magandang move you resign. If you cannot argue anymore, and they do not want to hear your arguments, talagang... There's no way. That is no correct. Get out. However, she was supposedly asked to resign. And doon ako medyo nako-concern. That's so interesting. Dalawang ano. Kasi alam mo, pagkausap ko minsan, anak ko, she's now in the workforce, kanya sabi ko, Iha, alam ko, free thinker ka, marami kang iniisip. Pero pagka you have to learn how to work with the team, people skills, di ba yung ganyan. Now, how this flies in the face of that? Yeah, that is the reason why, siya mismo, because she thinks na it's no longer a healthy environment. Correct. Nag-resign na siya. Ganun na. Tama na din naman yung move na yan. Tama yung move na yun. At meron naman siya pupuntahan sa School of Economics. After all, yung mga discussion, nakita mo naman yung discussion sa mga Senate Bureau of Investigation. Ano ang Senate Bureau of Investigation? Meron na bang Nakita bagong mo, meron. Meron na. Okay. Araw-araw nga may investigation sila. And they're concentrating on very, very specific... Araw-araw na ginawa ng Diyos. May investigasyon. Very specific people and very specific actions. And it's not something that you will appreciate if you are somebody who believes that the Senate should be a forum for other kinds of discussions. Magkaroon sa road rage, ayan, ganyan. You cannot, yun na nga sinasabi natin palagi, di ba? You cannot legislate yung behavior. Pero mabalik tayo sa Facebook chat ni Yusek Magno. I'd like to see rin yung chat. Siguro naman, It kung was magaganda private, discussion naman talaga. Private siya. Pero magaganda yung discussion talaga, analyzing talaga the pros and cons, price ceilings, at yung caps, price caps. It was with a group familiar with Hindi yung her. mga gaya ng mga banata ng troll dito sa... Ay, ba yun? Huwag ka naman ganun yung bang... Hindi naman sila rin ganun. To be fair, To be fair. But it was also difficult for her co-workers to work with her. So is we that also have now to be the fair to policy them, that we discourage discussion? Ayan na. Di ba? Ganun ba ang government natin ngayon? No, Na I kapag think, ikaw, maski na ba private or what, lumabas in accident, tanggal ka. Ganun na ba policy ngayon ng ating gobyerno? Hindi pwede ang dissent? Hindi naman pwede if you're in government because Ano tayo? kailangan iisang bangka. If you, Ano tayo? North Korea? No, it's really how government works. But to be fair, I think she had the opportunity naman na sabihin sa mga boss niya na hindi to mag-work. Yusek naman siya nandun naman siya sa level na yon. So, hindi siya pinakinggan. Well, I don't know, Trixie, kung during the discussion that he voiced out her. Hindi pa natin alam yon. No, Malamang she did. We do. Kasi ganyan po si Ben Jokno. We do. We know she did. I doubt if it was Ben Jokno who instigated the resignation. Was it Ben Jokno? Ang sabi Malacanang daw ang nagpa-resign. Ang sabi sa report. No, I think Malacanang is just taking the hit. Ang sabi daw ng source, ayon sa report ng Manila Standard, ang sabi daw ng source nila, nagpa-resign Malacanang. Let's make it clear Ang narinig, because within the DOF, tinanggap naman na kontra yung decision, yung kanyang views. Okay. But what spurred this was the Facebook posts. Which, by the way, were private. However, under our libel laws, there's no such thing as private. Okay? But that's libel, This was not a libelous post. These were not libelous posts. These were discussions na kontra dun sa prevailing policy ng price control.
Posible na merong maaangas doon. Posible na siya mismo yung maangas. So, yun ang nire-reactan Kaya hindi natin ng alam ang total hindi lang natin alam yung lahat ng diskusyon. Nakita ko yung iba. To be fair, maraming tama. Maraming Wait a minute. Okay, excuse me. Attorney Trixie, supposing you were secretary and there was a chat group ng PCOO with the... alam mo naman lalo na kung ano. Depends ano yung nature ng chat group na yan. Kung ito ay posts pero naka-private, they would still be considered as public. Kung yan ay discussion group in the messenger group, which is presumed to be private, iba yon. Hindi ko pa pakialaman yung private. Pero yung nakapost siya, kahit example, limited ang audience mo, iba yon. I will make a distinction. Ano ng trip ng presidente sa New York or something, and the chat group went to, are these investments really in fact investments coming, blah blah blah, tapos ina-analyze yung intricacies of direct investment. Siguro ikaw, secretary, hoy, teka muna. Get behind our boss or something about it. There's a meme of me na nagsusuway ng mga nasa likod ko. People thought that I was countering what the president was saying. No, I was telling people behind me, shut up. Be quiet. So you actually do that, di ba? No, hindi. Well, there is always a time for everything. There is a time for yun, might have been an ill-timed discussion. Or even the location kasi para sa akin was bad. I think ito yung akin. I think ang ginawa dyan, may history kasi itong si Magno na nasa ibang partido. Yes. Ang kanyang views. Think talaga. So siguro ang thinking in the BBM administration, okay lang yun eh. Pero lumalabas na sa iyong mga pronouncement, iyong political color. Meron ka na. Ako yan ang tingin ko dyan. So it's not just purely economic gab or thinking or whatever exchange or debate, whatever you call it. So nahaluan na rin ng political color. May naghalo. May nanghalo. Because hindi siya, kontra siya dun sa papasok na yung It's not just this price control. Yes. May kumbaga, nagkaroon na ng iba impormasyon yun. It's the last camel that rode the straw on the back of inflation. Something like that. Yes. I get it. The last straw that broke the camel's tail. Fine. Teka, voluntary ba yung camel na... Pag hindi voluntary, delikado tayo. Nakakatakot ng sumagay. The last camel that went to the Na-experience ko, for example, sa corporate. Pag ganyan naman ang scenario, ganyan ang environment, ang nag-uusbungan naman dyan yung mga controllership, yung mga talagang may PowerPoint na puro, may ando na yung mukha nila, nagtututulog din. May katwiran dito si Paps. Yung bangayan daw ng ideas, you keep it inside. I agree. Don't make it public. That's a good point. That's a good. That's what they're saying. When you're in government, it was a private. It was a private discussion. Private discussion. It was a limited audience, kumbaga. Sila lang. Parang friends only. Sinong loko naman yun na gano'n? One of them leaked it. Cielo Magno, you choose your friends. Pero hindi siya GC. Kaya nga ako, I make a distinction. Pag yung nasa... Ano ibig sabihin ng GC? Group chat. Nandun ka sa private messages, PMs. May reasonable expectation ka of privacy sa PM. Pag nasa wall mo, kahit ilimit mo yung audience mo, it's considered publication eh. Pa rin. Yun ang problema dyan. For purposes of the libel law, kaya kailangan maalam ka rin sa social media. Kaya na politika yan. If you're in the government and such a high position and you're in social media, kailangan maalam ka rin sa intricacies. Intricacies and working of social media. What limitations you have. So, kailangan, wenda na yun. But in the final analysis, ang dyan is you choose your friends. Totoo yan, choose your friends.
Sabi ni Floren, baka daw yun yung the last camel with a toe. That breaks the toe. Grabe kayo, ha? Si Floren, Kaya nga, ang batos mo! okay. Floren. You made my day. Kasi si Presidente is always open to contrary opinions eh. Oh, Sino? He's open I to know. Si Presidente. Hindi naman siya closed eh. Maski nga sa I ibang agree with that partido, one. kinukuha niya. Nagiging, ano niya, Hindi siya kasama sa kanya official party. Hindi siya ganun. Kahit na nag-groundbreaking ng Oh, groundbreaking, yes. walang tunay na Wala, ba? okay sa kanya yan. Ang ayaw, may mga tao dyan na naapektuhan kasi in that particular grouping na mali sinasabi nila kay Presidente siguro, sabi, ito sir, talagang loko ito. Loko yan eh. Pero po bumababa talaga ang satisfaction rating. Yan ang problema. Kasi nga, sabi ng Okta, yung latest research nila, ang problema daw ay inflation at saka yung reducing poverty. Yes. Diyan po most dissatisfied Ang tao. ang mga tao. Sa iba, naku, ang tataas na Okay. satisfaction. Yes. Infrastructure, education. Health, OFW. Ayun yung OFW. Ang grabe. Ha? Ang tataas. Dito bukod tangin dito sa inflation. Kahit ba sabihin natin worldwide phenomenon yan problem. Kahit pa paano titignan pa rin how we handle it. Anong ang mga gobyerno. measures Yes. natin? At paano natin ginagamit Kasi po, ito, talagang diretso sa sikmura. ng tao? Yung pagkain, diretso yan sa sikmura. Kaya yun lang Maniwala kayo, hindi natin pwedeng biru-biru. Wala ito. yan. Oo. At hindi mo pwedeng gamitin, Joey, yung iyong mga kagalingan Dito. na market insider ka. Hindi, payag agad sa Kaya nga, yung press sinasabi release ko, ni Martin. Hindi Ikaw pwedeng naman. gamitin yung Ika nga ganaman. ni Jaworski. No more thinking. Just pass the ball. No more thinking, give it to me. Yeah. Ganyan. Ikaw, dito ka. Ako titira. Okay. No more verifying the research, no more determining kung factual yung basis na yan. No testing the theory na Ikaw baka naman bumaba yung because we withdrew our orders. Meron nga si Et cetera. Visita. Bakit ang laki naman ng flood control? Magbabalik ang karambola. Ang oras natin 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.